Mga kinakahiligan, Part 1. Okay. Ngayon mga repa ay isi-share ko sa inyo ang aking mga kinakahiligan at madalas sa pinagkakaabalahan ng inyong Ryukun maliban sa pag-aanimasyon. Kaya sit tight and relax, eto pagkain at inumin. At subscribe button. Iwan ko muna yan dyan, baka sakaling pindutin mo. Okay, una ko i-share sa inyo mga repa na kinakahiligan ko ay isa sa dahilan kung bakit kung saan-saan ako napapadpad dito sa lugar namin. At ito ay dahil sa pag-uukay. Kakalibot ko nga dito sa amin, kakahanap ng ukayan, kung saan sa alupalop na ako napapadpad na first time ko lang mapuntahan. Nagsimula kasi ako mahilig sa pag-uukay mga repa ay noong mga panahon na naghahanap ako ng t-shirt na nasa likod yung tatak. As in dating-dati pa, gusto ko na magkaroon ng ganong klaseng damit. Pero noong mga panahon na yun, hirap na hirap ako maghanap ng mga ganong klaseng damit sa mga mall. Lalong-lalo na dito sa lugar namin. At dahil nasa probinsya ako nakatira, walang SM dito sa lugar namin. Ang mall nga lang dito na pwede mo mabilhan na maayos na damit ay sa Robinson. At ilang store lang ang pinagpipilian ko doon pag mabili ako ng damit. At yun ay ang Bench, Pen Shop at Babson. Doon lang sa tatlo na yon. One time nga may lumabas sa pen shop na damit na meron tatak sa likod. Talaga naman di na ako nagdalawang isip at binili ko na agad. Hindi ko na nga sinukat yun. Talagang rectang cashier na agad. Ganun ako kadesperado dati na magkaroon ng damit na merong backprint. Kaya nung kinabukasan, nung may lakad kami ng GF ko, ay excited ako suotin yung damit na nabili ko. At nung nasuot ko na, ay dun ko lang napagtanto na hindi ko pala trip yung fit sa akin ng damit. Tinanong pa nga ako ng GF ko nun kung fan daw ako ng K-pop kasi hindi ko alam na K-pop idol pala yung nakatatak sa damit na nabili ko nun. Tapos ang malupit pa nun, ay ang dami kong kaparehas na damit nung araw na yon. Akala ko pa naman ako na yung nag-iisang cool na merong backprint ang damit. Pero akala ko lang pala yon. Kaya ang kinalabasan ay binigay ko na lang sa GF ko yung damit kasi mahilig naman siya sa K-pop. Habang ako ay wala namang kaalam-alam doon. Ang kilala ko nga lang doon ay si Dao Mingsu at Watchellay ng F4. Tapos one time, nung pumunta ako ng Robinson para bumili ng pagkain, may nakita akong bagong bukas na store. At nung pagpasok ko, ay ukayan pala siya. Kaya sinubukan ko magtingin-tingin kasi ang daming nakahilerang damit. At simula nun, ay doon na ako nahilig sa pag-uukay. Kasi ang dami ko doon nakitang iba't ibang klase ng damit na wala dito sa amin. Katulad ng Uniqlo, Adidas, Nike, Dickies, at kung ano na pang klaseng branded na damit. At syempre, mga damit na may mga tatak sa likod. Ang isa din kasi sa dahilan mga repa kung bakit mas gusto ko mamili ng damit sa ukayan, ang unique na mga damit na mabibili mo dito. As in ikaw lang yung bukod tangi na merong ganong klaseng damit. Depende na lang kung yung binili mo ay yung mga basic t-shirt ng mga designer brand. Pero at least mukha tayong rich kid, di ba? Pero pag mga gantong tag, ang binili mong damit ay pihadong pahirapan ka makahanap na kaparehas mo. Kaya kung gusto mo maging unique, sa ukayan ka mamili. Ang isa pa sa dahilan kung bakit mas gusto ko mamili ng damit sa ukayan, ang gaganda ng quality ng damit na mabibili mo sa murang halaga. One time kasi, noong mga panong hindi pa ako nag-uukay, may nakita ako magandang damit sa Babson at ang ganda ng tatak niya, Japanese style na malaking backprint. Pero nung nakita ko yung price niya, ay walang jo ang mahal. At syempre, dahil kuripot ang inyong Ryukun, hindi ko binili. Kasi ngayon, napag-isip-isip ko na buti na lang ay hindi ko yun nabili. Kasi sa ganong halaga at nag-ukay ako sa palengke namin, meron na akong 2 jacket, isang slim bag, 2 shorts, 2 damit, at meron pa akong bukayo. Rio, safe ba yung mga damit sa ukayan na yan? Paano kung may sakit yung mga dating may-ari niyan? Mainit na tubig lang katapat niyan, mga friend. Nilalaban at binababat ko din naman muna sa Sunrox yung mga damit na nabili ko bago ko suotin. Paano kung yung espiritu ng dating may-ari niyan inaandyan pa rin sa damit na binili mo? Di siya magsisilbi kong stand para maging ganap na stand user na ako. Hehehehe. Give me your money. Sunod ko naman na i-share sa inyo mga repa na kinakahiligan ko ay syempre, the one and only, ang panonood ng anime at pagbabasa ng manga. As in, ito na talaga ang pinakamatagal ko na kinakahiligan sa buong buhay ko. Kasi sa tingin ko, alam nyo na 100% otaku ko mga repa. At kung hindi nyo pa nakahalata, ito lang naman ang isa sa dahilan kung bakit may Ryukun ngayon. Talaga naman, dami kong ginugol na oras sa panonood ng anime at pagbabasa ng manga.
Pero dati, noong mga panahon mabagal pa ang internet sa Pinas, ay madalas na pagbabasa ng manga ang pinagkakaabalahan ko. Talagang no choice noong mga panahon na yon. Kasi pag sinubukan mo manood ng anime, ay puti na mata mo, hindi pa rin tapos kakaloading. Kaya doon ako natuto magbasa ng manga. Naalala ko pa nga nagdodrawing ako ng sarili kong manga dati. Kaso hindi ko na alam kung nasan lupalop na yung manga ko na yon. Kaya pag napunta ako sa Hong Kong para magbakasyon, ay doon lang ako nakakapag 1-2 sawang manood ng anime. Buti na nga lang ay bumilis na yung internet dito sa Pinas. Kaya nakakapag-anime marathon na ulit ako. Lalo na nung pandemic era, ang dami kong tinapos na anime nun na nasa bucket list ko. Kasama na dyan yung madadaming episode na anime, katulad ng Hunter x Hunter, Fairy Tail, at Naruto Shippuden. Tapos nung napili na ako sa aking anime bucket list na sunod na papanoorin, ay ang pinili ko ay yung One Piece. At isa lang ang masasabi ko sa anime na to, my friend. The base. Kasi para sa akin, ay sobrang immersive na itong anime na to. Kasi sa pagdami ng episode na napapanood mo, ay pakonti-konti, ay maa-attach ka sa mga karakter dito. Yung isa pa nga sa nagustuhan ko dito, yung hindi mo alam kung paano nila malalagpasan yung pagsubok na kinakaharap nila. Sa totoo lang, yung isa sa dahilan kung bakit naboboringan ako panoorin yung isang anime, eh pag hinuhulaan ko kung paano nila masusolusyonan yung kanilang problema o paano nila matatalo yung kalaban nila. For example, yung power of friendship sa Fairy Tail. Ayos-ayos pa yun nung una, pero nung pagtagal ay napapansin ko na parang nagiging repetitive na. Sa Naruto meron din yung Tok-Tok no Jutsu niya. Yun lang naman ang problema ko doon, pero sobrang solid pa din ang story ng anime na yan. Yan pa nga ang pinaka-paborito kong anime dati. Halata naman sa aking intro. Pero nagbago ang ihip ng hangin simula nung napanood ko yung Ahukemo, Mumemo, Ahuahue, One Piece. Yung tipong kada arc sa anime na to, ay walang palya na pamanghain ako. Halos lahat na nga yata ng emosyon ay naramdaman ko na sa tuwing pinapanood ko to. At dahil taon na din na One Piece lang ang pinapanood ko, ay hindi ako manonood ng ibang anime hanggat hindi ko to natatapos. Sa ngayon, nasa Whole Cake Island na ako, kaya mga nasa 75% tapos na ako dito. Heh. Taon ka na nanonood, nasa Whole Cake Island ka pa lang? Wick. Oo, mabagal ng onti aking pag-usad kasi minsan na lang ako makapag-anime marathon. Pero Oda, siguraduhin mo member na ng Straw Hat si Bonchan pag nasa latest episode na ako. Psst, pangit naman yung One Piece. Sobrang daming episode. Oh, my friend. Sa totoo lang, ganyan din ang aking naging dahilan dati kung bakit nagdadalawang isip ako panoorin ng One Piece. Kasi nga, madami ang episode. Pero ngayon, ay eto na ang pinaka-paborito kong anime. Pero pagdating naman sa mga anime movies at kung ano ang paborito ko dito, ay ibang usapan na yan, mga friend. Kasi para sa akin, wala pa rin natalo sa Your Name pagdating sa mga anime movies. Dahil na din siguro sa sobrang hilig ko sa isang story pagtungkol ito sa time. Tapos samahan mo pa ng mga gandang kanta, ay talaga namang the base. Kaya nung nalaman ko na mapunta sa Pilipinas yung banda na kumanta sa Your Name, ay talaga namang ang laking tuwa ako. Napadasal na nga lang ako bigla nung bilihan na ng ticket. Oh, maawa imbat hala. Ako po si Rio lumalapit. Pinuno na mga repa kataas-taasan na mga erp. Kaya nung oras na ay dalas-dali kami ng GF ko sa pagbili ng ticket sa website. Nalumbay pa nga ako nun kasi naubusan kami ng ticket. Pero hindi sumuko yung GF ko at naghanap siya na nagbebenta sa Instagram. Talaga namang ginamitan niya na ng galawang moves at nakabili siya ng 2. Kaya ikikwento ko na lang sa inyo mga repa ang mga magiging ganap namin doon. So, yun muna mga repa. Sana nagustuhan nyo ang mga shinare ko sa inyo ngayon. Kayo, ano-ano ba mga kinakahiligan nyo ngayon? Abay, share nyo naman yan dyan sa baba. At wag nyo na rin kakalimutan na mag-like and subscribe. At pindutin nyo na din yung bell notification na yan para updated kayo sa ating mga padating pang animation. So, yun lang. Kita-kits sa ating next video. Peace!